Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4621. Dito na nanlalamig na sumanghel si Oren, hindi na nito hinayaang makasagot. Paang general, wala akong pakialam kung kanino nanggaling ang utos na iyan. Ano ang gagawin mo sa sandaling? Tumanggi ako na sumunod sa inyo. Kung ganoon ay pasensya na lang sa gagawin namin sa inyo. Relaxed na, sinabi ng general sa Godly Region, hindi nito nagawang masindak sa siyandi ni Prince Oren. Agad namang nagalit si Prince Oren sa naging sagot nito sa kanya. Huwag mo akong susubukan. Dito na binunot ni Oren ang mahaba niyang espada habang sumasabog ang kanyang enerhiya. Hindi naman nagpatalo ang general. Sa loob ng isang kaway ay agad na umaban ang ilang mga sundalo para paligiran si Oren. Dito na bumigat ang hangin sa tindi ng tense tayo na para bang malapit nang magsimula ang isang matinding laban. Hindi na rin napigilan pa ni Daryl ang kanyang galit. Masyado nang sumusobra si Empress Heidi. Nangako siya kay Lutbel na lalaban siya ng patas, pero nagawa pa rin itong bastyusan si Prince Oren. Dito na nakaramdam ng sakit ang dibdib ni Daryl na puno ng simpatsya kay Oren. Mabuti lang at nagpakita si Lutbel sa tamang oras para pigilan ang pagiging Emperor ni Prince Otton. Hindi na niya ma-imagine ang maaaring maging kapalit ng pagbangga sa walang awang si Empress Heidi ng mag-isa. Agad na mas naging sigurado si Daryl sa desisyon na kanyang ginawa nang maisip niya ang tungkol dito. Kahit na anong mangyari ay gagawin niyang Emperor si Oren. Tama na, tumigil na kayong lahat. Ngayong magsisimula na ang magkabilang panig na maglaban. Agad na umaban si Daryl habang ipinapakita ang napakataas niyang ngiti. Isa tayong pamilya kaya hindi tayo maaaring mag-away ng ganito. Ngumiti si Daryl habang naglalakad paaban para ibaba ang espada ni Oren. Habang sinasabi na, pupunta ako. Ngayon ang kamahalan na pala ang may kagustuhang makita ako. Nabalitaan ko na walang katulad daw ang kanyang kagandahan at matagal na rin akong humahangas sa kanya, kaya mas maganda kung makikita ko siya ng personal. Dito na hamina ang boses ni Daryl habang kino-comfort nito si Oren. Pahabain niyo ang inyong pasensya, Prince Oren. Maghintay lang kayo riyan. Okay lang ako. Mabilis namang tumingin si Oren bago niya itago ang kanyang espada. Nakahinga na ng maluwag si Daryl noong mga sandaling iyon, at pagkatapos ay nagpakita si Daryl ng isang ngiti sa general habang sinasabi na, mauna na kayo. Tama ang ginawa mong pagsunod sa aming mga sinabi. Nanlalamig na senggal ng general bago tumalikod kasama ng kanyang mga sundalo. Sinundan ni Daryl ang mga ito, pero hindi niya pa rin nakalimutang magbigay ng isang nangungumfort na tingin kay Oren bago siya umalis. Pagkatapos ng ilang minuto, nakarating na rin si Daryl sa Jade Fairyland. Kamahalan, buong galang na yumuko ang general sa labas ng kwarto ni Empress Heidi. Panipi, dumating na po ang master ni Prince Oren. Habang naririnig ang mga salitang iyon, sa ere, isang tinatamad na boses ang narinig nilang sumagot sa loob ng kwarto. Papasukin niyo na siya. Opo, kamahalan. Nagmamadaling sumagot ang general bago siya nanlalamig na humarap kay Daryl habang sinasabi na, sinabihan ka ng kamahalan na pumasok sa loob. Tumanggo naman si Daryl at pumasok sa kwarto. Hindi naiwasang mapabuntong hininga ni Daryl para ihanda ang kanyang sarili sa eksena na kanyang masasaksihan. Nabalot ng karangyaan at kagandahan ang buong kwarto habang makikitang nakaupo sa isang purong gintong upuan ang isang magandang imahe na nakasuot ng ginto mula ulo hanggang paa na nagpakita sa makapidyo hiningang korte ng kanyang katawan. Naglabas naman ito ng aura ng pagiging maharlika na bumalot sa paligid kasama ng aura mula sa hindi mapapantayan nitong ganda. Ito ay walang iba kundi si Empress Heidi. Grave. Kahit nagawa na niyang makita si Empress Heidi ng ilang beses bago siya nito muntik na maging manugang, masyado pa rin siyang napapapidyo hininga sa kanyang nakikita. Mas lalong naging makapidyo hininga sa kanya ang mixing sandali na hindi niya ito nakita. Hindi naman natuwa si Empress Heidi sa
Ipinapakitang pagtingin ni Daryl. Dito na, siya nanlalamig na nagtanong ng, ikaw, ba ang kinuha ni Lutbell para kay Oren? Ako nga iyon. Nakangiting sagot ng nahihimasmasang, si Daryl, wala akong masyadong maipagyayabang sa totoo lang dahil wala. Talaga akong plano na kumuha ng mga estudyante, pero ang matagal ko nang kaibigan na si Lutbell ang nakiusap sa akin kaya hindi ko na siya nahindihan pa. Naging kalmado ang itsura ni Daryl, habang hindi mapakali ang kanyang dibdib. Masyadong metikulosa si Empress Heidi, kaya hindi niya masisiguro kung maniniwala ito sa kanyang sagot o hindi. Tumanggaw naman dito si Empress Heidi na hindi man lang nagsuspecha sa kanya. Agad itong nagpatuloy sa kanyang pagtatanong kung ganoon ay ano ang bagay na nagbigay sa kanya ng dahilan para gawin kang master ni Oren. Wala talaga siyang pakialam sa pagkatao ni Daryl, gusto niya lang malaman kung mayroon ba siyang dapat na isaalang alang sa bagong master ni Oren. Sa bagay, makakaapekto ang bagay na ito sa gaganaping kompetisyon sa ika-100 araw ng pagkamatay ni Nine Heaven Emperor. Isa namang matalinong lalaki si Daryl, kaya agad niyang naintindihan ang sinasabi ni Empress Heidi. Ngumiti siya habang sinasabi na, well, masyadong naging malaman ang iyong tanong. Ako, ang pinakamahusay na tao na maaari niyang mahanap. Kakaunti lang ang mga bagay na hindi ko kayang gawin. Kabanata 4622. Habang nagsasalita, inexaggerate ni Daryl ng husto ang kanyang mga galaw na para bang wala siya sa kanyang sarili. Walang duda na gusto nitong pagdudahan ni Empress Heidi ang kanyang kakayahan hanggang sa hindi na siya nito bigyan pa ng importansya. Siguradong papanuurin siya nito na parang isang agila sa sandaling magpakita siya ng pagpapakumbaba at pagkakalma sa harapan nito. Hindi napigilan maging ng dalawang tagapaglingkod sa magkabilang gilid ng Empress ang kanilang tawanan. Naging magaling nga talaga ang lalaking ito sa pagyayabang. Mukha itong wala sa kanyang sarili. Masyado itong malayo sa isang master na mayroong tunay na kakayahan sa pagtuturo. Hindi na itago maging ni Empress Heidi ang kanyang pagkainis. Dito na niya naisip kung ano ang pumasok sa isipan ni Lutbell para ikuha ng ganitong klase ng master si Oren. Wala nang alam ang lalaking ito maliban sa pagyayabang at pagmamalaki. Pero gamaan pa rin dito ang loob ni Empress Heidi dahil nakasiguro na siya na hindi matututo ng kahit na ano si Oren sa ganitong klase ng master. Hindi na niya kailangan pang alalahanin ang paparating na duelo ng kanyang anak. Sa paparating na ika-100 araw ng pagkamatay ni Nine Heaven Emperor, dito na nanlalamig na sinabi ni Empress Heidi kay Daryl na, tama na, itigil mo na ang pagyayabang mo rito. Ngayong napakahusay mo palang guro, inaasahan ko na magagawa mong bayani si Oren sa mga darating na araw. Siyempre naman, nakangiting sagot ni Daryl. Dito na tumama ang tingin ni Daryl sa isang bagay na nasa tabi ni Empress Heidi. Dito na siya tuluyang natigilan sa ginagawa niyang pagyayabang. Isang magandang box ang makikitang nakalagay sa tabi nito na nababalot ng kakaibang mga inukit na disenyo. Napansin ni Daryl na nakalagay sa loob ng kahon na ito ang isang kulay dugong bowl ang kristal. Pinaglaloloko mo ba ako? Hindi ba't ito ang bowl ang kristal na naglalaman ng diwatang kaluluwa ni Ancient Ancestor? Agad na kumabog ang dibdib ni Daryl nang makita niya ang kulay dugong bowl ang kristal. Nagtaka siya habang napupuno ng tanong ang kanyang isipan. Si Ancient Ancestor ang itinuturing na master ni na Empress Nuwa at Nine Heaven Emperor, kaya natural lang na magkaroon ito ng hindi mapapantayang kapangyarihan at autoridad sa buong godly region. Pero hindi pa rin pinapakawalan ni Empress Heidi ang kaluluwa nito mula sa bowl ang kristal bago niya ito ilagay sa tabi na para bang wala itong importansya. Ano ang ginagawa ng isang ito? Dito na biglang bumuhos ang mga ideya sa isipan ni Daryl. Sige, habang nag-iisip si Daryl sa kanyang sarili, itinaas naman ni Empress Heidi ang kanyang kamay para paalisin ito. Panipi, iyon lang, makakaalis ka na. Nabalot ng inis ang mga mata ni Empress Heidi habang nagsasalita. Hindi man lang
nito nagawang tumingin sa direksyon na kinaroroonan ni Daryl. Isa lang pala itong mangmang. Sinayang lang nito ang mahalaga niyang oras. Opo, kamahalan. Mag-iingat po kayo. Walang naging pakialam si Daryl sa naging attitude sa kanya ng Empress. Bahagya siyang ngumiti habang dahan. Daang umaatres paalis sa kwarto. Nakahinga naman na ng maluwag si Daryl nang makaalis siya sa kwarto. Mabuti na lang at hindi siya nahuli ni Empress Heidi, kasabay ng paghinga niya ng maluwag. Ang pag-aalaalang naramdaman ni Daryl. Mukhang mas madilim pa pala kaysa sa kanyang inaasahan ang sitwasyon sa buong Godly Region. Pagkatapos ng ilang minuto ay nakabalik na rin si Daryl sa Jade Fairyland. Pumasok siya sa kwarto kung saan niya nakita si Oren na nakaupo sa lugar kung saan niya ito huling nakita habang nagpapakita ng pagkabahala ang kanyang mukha. Mahahalata na nag-alala. Ito ng husto kay Daryl kaya hinintay niya ito ng hustong makabalik. Master, agad na napatayo si Oren nang makita niyang makabalik si Daryl habang nagtatanong ng okay lang po ba kayo? Mayroon po bang ginawa sa inyo si Empress Heidi? Tumingin si Oren kay Daryl gamit ang hindi mabasa nitong mukha. Nagpakita ng pagdadalawang isip si Oren sa naging kakayahan ng bago niyang master gaya ng ibang tao sa paligid. Mukha lang itong isang mayabang na matanda na wala ng ibang alam kundi ipagyabang ang mga talentong hindi naman niya kayang maipakita. Pero ito pa rin ang taong dinala ni Lutbel sa kanya kaya naging importante pa rin para sa kanya ang kaligtasan nito. Bahagyang napangiti si Daryl habang sumasagot ng mukha ba akong nasaktan? Nagtanong lang sa akin ng ilang mga bagay ang Empress. Okay lang. Ako, dito na bahagyang kumalma ang itsura ni Oren. O nga pala. Dito na biglang naisip ni Daryl ang isang bagay kaya agad niyang tinanong si Oren. Narinig ko na kinuha ng mga fiend ang diwatang kaluluwa ni Ancient Ancestor noon, pero agad din naman itong naibalik sa Godly Region. Kaya bakit hindi pa ito nakakabalik sa kanyang katawan? Napabuntong hininga rito si Daryl. Kasalukuyang nasa loob ng kwarto ni Empress Heidi ang diwatang kaluluwa ni Ancient Ancestor na nagpataas sa kanyang suspicion dito. Bahagya namang huminto sa pagsasalita si Oren habang sinasabi na, hindi niyo po ata narinig ang tungkol dito pero sinira po ng mga fiend ang pisikal na katawan ni Ancient Ancestor ng kunin nila ang diwata nitong kaluluwa kaya kasalukuyan pa ring nakakulong ang diwatang kaluluwa nito sa bowl ang kristal. Ngayong wala na siyang katawang babalikan pa. Mangangailangan na po siya ng bagong katawan para makabalik. Sa labas, Master. Kabanata 4623. Naku-curious namang tumingin si Oren kay Daryl. Bakit nyo naman po ito? Natanong sa akin, Master. Napakamot naman sa kanyang ulo ang awkward na si Daryl habang sinasabi ang unang bagay na pumasok sa kanyang isipan. Oh, wala lang. Pumasok lang ito sa aking isipan kaya ko naitanong sa iyo. Dito na tumingin sa kalangitan si Daryl. Habang sinasabi na, lumalalim na ang gabi, Prince Oren. Kailangan mo nang magpahinga, tuturuan kita ng ilan sa aking mga kakayahan bukas ng umaga. Dito na tinatimad na humiga ng diretso si Daryl sa kama na para bang makakatulog na ito. Walang duda na walang plano si Daryl na matulog. Pinaplano na nito ngayong pumunta sa kwarto ni Empress Heidi para alamin kung paano niya makukuha ang diwatang kaluluwa ni Ancient Ancestor. Masyado itong mapanganib kaya mas mabuti kung itatago niya muna kay Oren. Ang tungkol dito sa ngayon, naging kapanipaniwala ang performance ni Daryl kaya hindi man lang nagsuspecha si Oren. Sige po, Master, magpahinga na po kayo. Dito na naglakad si Oren palabas ng kwarto. Agad namang nakahinga ng maluwag si Daryl habang nagsisimulang mag-isip sa kanyang sarili. Kasasapit-sapit pa lang ng dilim kaya hindi naging maganda ang agad na pagpunta sa Jade Fairyland para sa bowl ang kristal kaya napagdesisyonan ni Daryl na maghintay pa ng kaunti. Dito na humiga si Daryl para ipikit ang kanyang mga mata at magpahinga. Pagkatapos ng ilang oras ay daang binuksan ni Daryl ang kanyang mga mata. At ngayong madilim na sa
Labas, hindi na siya nagdalawang isip pa, na magpalit ng damit bago umalis sa kwarto para magpunta sa kwarto ni Empress Heidi. 1 hanggang 2 beses na siyang nakapunta sa Jade Fairyland kaya naging pamilyar na siya sa paligid nito. Ito ang dahilan kung bakit nakapasok dito si Daryl nang hindi napapansin ng mga bantay. Hindi nagtagal ay nakarating na siya sa kwarto ni Empress Heidi pero agad siyang napatigil sa eksenang bumungad sa kanya. Malalim na ang gabi kaya bakit hindi pa nagpapahinga si Empress Heidi. Nakabukas pa ang ilaw sa loob ng kwarto ni Empress Heidi pero wala siyang naririnig na anumang tunog mula sa loob nito. Wala ba siya sa kanyang kwarto? Mas mabuti dahil ito na ang pinakamagandang pagkakataon para pumasok siya rito. Dito na dahan daw ang naglakad si Daryl bago yumuko at mabilis na pumasok sa kwarto. Napaangat ang katawan ni Daryl habang napapapigil hininga sa kanyang nakita. Nakita niyang nakaupo sa harapan ng bintana si Empress Heidi habang umiinom ng mag-isa. Nakalatag sa kanyang lamesa ang ilang mga mamahaling putahe na hindi man lang nito ginalaw. Ano ang nangyayari? Ano ang ginagawa ni Empress Heidi? Bakit umiinom at kumakain pa siya ng ganitong oras? Bakit hindi pa siya natutulog? Tumitig si Daryl kay Empress Heidi hanggang sa hindi na niya maalis pa ang kanyang paningin dito. Nakasuot si Empress Heidi ng isang ginto at gawa sa sedang robe na nagpakita sa magandang hubog ng kanyang katawan. Habang nagliliwanag ang makapigil, hininga niyang kagandahan sa mahinang ilaw ng kandila. Walang kahit na sinong lalaki ang imyun sa tanawing iyon. Napansin din ni Daryl noong mga sandaling iyon na para bang mayroong malalim na iniisip si Empress Heidi. Sunod-sunod siyang uminom ng wine. Habang nag-iisip at nakatingin sa bintana, nakakunot ang noo nito habang iniisip ng husto ang isang bagay. Tahimik namang nakalagay sa kanyang tabi ang bowl ang kristal na naglalaman ng diwatang kaluluwa ni Ancient Ancestor. Pagkatapos ng isang sandali ay nahimasmasa na rin si Daryl. Mayroon kayang kinalaman ng kaluluwa ni Ancient Ancestor sa pag-inom ni Empress Heidi ng ganitong oras. Mukhang tama lang ang naging desisyon niyang pumunta rito. Habang iniisip ni Daryl ang tungkol sa bagay na iyon, agad na tumayo si Empress Heidi bago ito tumalikod at naglakad papunta kay Daryl. Yar, nakita kaya siya nito? Agad na kinabahan ng husto si Daryl. Dito na niya naramdaman ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib sa nangyari. Siguradong katapusan na niya sa sandaling malaman ng lahat na pumasok siya sa kwarto ni Empress Heidi. Habang kinakabahan ng husto ang nagpapanik na si Daryl, humarap naman si Empress Heidi sa isang altar na may ilang metrong layo mula sa kanya bago bumulong sa kanyang sarili ng, alam mo ba kung gaano kalaking problema ang iniwan mo sa akin, kamahalin? Ginawa namin ni Mag-era ang lahat para gawing emperor si Otton para lang magpakita si Lutbel dala ang isang sulat mula kay Nuwa. Agad na namula ang mukha ni Empress Heidi habang nababalot ng hinanakit ang tono ng kanyang boses. Huminga naman ng malalim si Daryl. Dito na niya na-realize na nakikipag-usap pala si Empress Heidi kay Nine Heaven Emperor. Mabuti na lang talaga, tinakot siya nito ng husto. Malapit sa altar ang lugar na kanyang tinagwan kaya madali siyang makikita ng kahit na sino nang malapitan dito. Dito na tumingin sa kanyang paligid si Daryl bago yumuko papasok sa ilalim ng upuan sa kanyang tabi. Kabanata 4624. Naging magaan ang paggalaw na ginawa ni Daryl kaya hindi siya napansin ng Empress. Kamahalan, umupo si Empress Heidi sa harapan ng altar habang hawak-hawak ang kanyang baso bago magpatuloy sa pagbulong sa kanyang sarili. Pinag-isipan ko na ito ng buong araw at ngayon ay nakabuo na ako ng isang importanteng desisyon. Iaabsorb ko ang diwatang kaluluwa ni Ancient Ancestor sa akin. Naging mahinhin at determinado ang naging tono sa pagsasalita ni Empress Heidi. Ano? Kumabog ng husto ang dibdib ni Daryl sa ilalim ng upuan na kanyang pinagtataguan. Gustong i-absorb ni Empress Heidi ang enerhiya mula sa diwatang kaluluwa ni Ancient Ancestor. Nawawala na talaga ito sa kanyang sarili.
Masyado na itong lapastangan at masyado na ring hindi makatao. Alam ni Daryl na mayroong malinang. Makita niya ang bowl ang kristal kanina, pero hindi niya inakala na magkakaroon ng lakas ng loob si Empress Heidi na i-absorb ang enerhiya mula sa mismong diwatang kaluluwa ni Ancient Ancestor. Habang nanginginig ang katawan ni Daryl sa sobrang pagkagulat, nagpatuloy naman sa pagsasalita si Empress Heidi. Hindi mo ako masisisi sa gagawin ko. Kamahalan, magiging sapat na ang lakas ko para baliktarin ang sitwasyon sa sandaling matalo si Otton sa darating niyang duelo sa loob ng 100 araw. Sa kabilang banda, magkakaroon naman ako ng lakas para labanan si Lutbel sa sandaling gumawa ito ng hindi kaaya-ayang mga bagay kung mananalo naman ang anak nating si Otton. Kahit na ano pa ang mangyari, ginagawa ko ito para sa kinabukasan ng Godly Region. Nanlalamig namang ngumisi rito si Daryl. Gaano na ba talaga kawalang hiya ng babaeng ito matapos niyang i-justify ang isang uri ng pagtataksil na kagaya nito? Si Ancient Ancestor ang master ni Nine Heaven Emperor at si Empress Heidi naman ang asawa ni Nine Heaven Emperor. Kaya kung titingnan, si Ancient Ancestor din ang master ni Empress Heidi, pero nagawa niya pa ring i-absorb ang diwatang kaluluwa ni Ancient Ancestor. Hindi ba't para mo na ring sinira ang taong gumawa sa iyo sa sandaling gawin mo ito? Pinalabas niya pa na tama ang kanyang binabalak na gawin. Agad na umangat ng husto ang galit ni Daryl nang maisip niya ito nang bigla niyang matamaan ang paanang pinagtatagwan niyang upuan sa sobrang galit. Dito na maririnig ang isang mahinang tunog sa kwarto. Agad na tinakot ng ingay na ito si Empress Heidi. Nang inag ang buo niyang katawan habang nakatingin siya sa upuan. Ano ang tunog na iyon? Mayroon bang nakapasok sa kanyang kwarto? Maaari kaya na narinig siya ng namayapang Emperor? Kasabay nito ang pagkablangko ng isip ni Daryl mula sa kanyang tinatagwan. Dito na niya naramdaman ang pag-angat ng kanyang puso sa kanyang lalamunan sa sobrang kaba. Nakita na siya nito ngayon. Mas nag-ingat pa dapat siya kanina. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ang kwarto habang humihiwal na parang isang kutsilyo ang tensyon na umikot sa ere. Sino iyan? At sa wakas ay nagising na rin sa katotohanan si Empress Heidi. Dito na siya nag-ipon ng lakas ng loob para magsalita sa direksyon ng upuan. Sino iyan? Lumabas ka na ngayon din. Kumalma na si Empress Heidi kaya sigurado siya na isang tao ang gumawa ng ingay na iyon. Sino ang nagtangkang pumasok sa kanyang kwarto ng ganoon-ganoon na lang? Dapat lang na maparusahan ito. Dito na biglang umasim ang mukha ni Daryl. Nagkatotoo na nga ang pinakakinatatakutan niyang mangyari. Nag-ingat na siya ng gusto pero napasok pa rin siya sa gulo. Ano na ang gagawin niya? Siguradong ito na ang katapusan niya sa sandaling lumabas siya. At hindi lang iyon dahil mababaliwala rin ang lahat ng pinlano ni Lutbel. Maging si Prince Oren ay maaapektuhan nito. O, maaaring ang gumana ito. Habang nasa gitna ng pagpapanik, isang ideya ang pumasok sa isipan ni Daryl. Gagamitin niya ang kaleidoscope mask para magkunwaring si Master Mag-Era. Ilalabas niya ang kanyang sarili sa gulong ito habang fine frame up si Mag-Era. Isa na itong win-win na solusyon para sa kanya. Dito na nagmamadaling nilabas at isinuot ni Daryl ang kaleidoscope mask sa kanyang mukha, at dahan-dahan nang nagbago ang kanyang itsura hanggang sa tuluyan na niyang magaya ang itsura ni Master Mag-Era. Naubos na ang pasensya ni Empress Heidi, kaya nanlalamig na nitong sabihin na, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon para ipakita ang iyong sarili kung ayaw mong ipatawag ko ang mga bantay na magpapasok sa iyo sa mas malaking gulo. Kumalma po kayo, kamahalan. Dito na lumabas si Daryl mula sa ilalim ng upuan. Nagpakita ng matinding takot si Daryl habang hinaharap si Empress Heidi. Habang pumapasok ang napakaraming bagay sa kanyang isipan, magagalit kaya ng husto si Empress Heidi sa sandaling malaman niya na si Master Mag-Era ang pumasok sa kanyang kwarto. Kabanata 4625. Gagawin niya talaga iyon, syempre. Sa bagay, si Empress Heidi pa rin ang asawa ni Nine Heaven Emperor. Isang malaking krimen para kay Master Mag-Era ang pagkauhaw niya sa asawa ng
Emperor na umabot sa punto kung saan nagawa pa nitong pumasok ng walang column sa kwarto ni Empress Heidi. Sapat na ito para mapatawan siya ng parusang kamatayan. Nasabik ng gusto si Daryl nang maisip niya ito. Masyado siyang matalino para maisip ang ganitong klase ng ideya. Walang tigil na ipinahanap ni Master Mag-era si Daryl kaya mababawasan siya ng mga bagay na dapat alalahanin sa sandaling mapatay niya ito sa tulong ni Empress Heidi, pero agad siyang hindi nakapagsalita sa mga susunod na nangyari. Mag-era, nang inig ang katawan ni Empress Heidi, nang makita niya ang mukha ni Mag-era, dito na nagpakita ng pagkagulat ang maganda niyang mukha. Ikaw nga ba, talaga iyan? Bahagyang namula ang mukha ni Empress Heidi na humalo maging sa kanyang mga kilos. Malaki talaga ang naitulong ng kaleidoscope mask kay Daryl. Naging kamukhang kamukha nito si Master Mag-era kaya imposible na para sa kahit na sinong masabi na isa siyang impostor, pero inakala ni Empress Heidi na hindi siya maalis ni Master Mag-era sa isipan nito kaya nito nagawang magtago roon para bantayan siya. Wala siyang kaalam. Alam na si Daryl lang ito na nagpanggap bilang si Master Mag-era. Isang matalinong babae si Empress Heidi, kaya siguradong tataas ang suspisyon nito kung nangyari lang ang bagay na iyon sa ibang okasyon. Sa bagay, kasalukuyang sinusuyod ngayon ni Master Mag-era ang buong Nine Mainlands para hanapin si Daryl, kaya paano nito magagawang bumalik sa Godly Region, pero kasalukuyan na siyang lasing kaya hindi na niya naisip pa ang bagay na iyon. Pinagloloko mo ba ako? Natigilan dito si Daryl. Ano ang nangyayari? Hindi ito nagalit nang pumasok si Master Mag-era sa kwarto niya, at sa halip ay tumawa pa ito, na parang isang batang babae. Mayroon na bang nangyayari sa pagitan ng dalawang ito? Napakamot na lang sa kanyang ulo si Daryl, habang nauutal na sinasabing, panipi, ako, well, hindi niya alam kung ano ang nangyayari kaya hindi siya makapaghanap ng mga salita na dapat niyang sabihin, pero inakala pa rin ni Empress Heidi na nahihiya lang ito nang makita niya ang gulat na gulat nitong mukha. Dito na siya, ngumiti habang sumasagot ng, isa ka ng Lord General ngayon, loko. Maaari muna akong puntahan kailan mo man gustuhin kaya bakit mo pa kailangang magtago sa ilalim ng isang upuan. Dito na naglakad si Empress Heidi palapit kay Daryl para hawakan ang braso nito. At miyanhing sabihin na, tama lang ang naging pagdating mo, hindi naging maganda ang aking mood kaya halikat. Samahan mo akong uminom. Ang tanging naramdaman ni Daryl sa mga sandaling iyon ay ang napakabangong amoy na nakapagpamanhid sa kanyang ilong, habang napapalunok sa kanyang pwesto, napakahinhin at napakalambot. Dito na tuluyang nablangko ang isip ni Daryl pero alam na niya kung ano ang nangyayari. Mayroon na ngang namamagitan kina Empress Heidi at Master Mag-era noong mga sandaling iyon. Sino nga ba ang mag-aakala na magkakaroon ng ibang lalaki ang tinitingala at walang kapantay na si Empress Heidi? Iba rin talaga si Master Mag-era. Naging maganda ang pagtrato sa kanya ni Nine Heaven Emperor pero nagawa pa rin nitong diskartehan si Empress Heidi. Halika rito, nang minas si Daryl matapos niyang makita ang hindi patas nilang sitwasyon. Agad siyang hinayla ni Empress Heidi papunta sa lamesa, at pagkatapos ay agad itong nagsalin ng wine sa dalawang baso, bago ipasa ang isa kay Daryl. Halika na, cheers! Dito na nahimasmasan si Daryl, agad niyang kinuha ang baso para makipag-cheers kay Empress Heidi. Mag-era, mabilis na tumindi ang pagkapula ng mukha ni Empress Heidi na nagpakita ng isang uri ng kagandahan na hindi may imagine ng kahit na sino. Bakit ka nga pala nagtago roon? Markang paywa. Ako, nag-isip si Daryl bago siya maingat-an. Sumagot ng, nag-aalala lang ako na baka magalit ka sa sandaling puntahan kita nang ganitong oras kaya naisip kong magtago na lang hanggang sa mahuli mo. Ako, nagbibiro namang nanarmon si Empress Heidi nang hindi na nito napigilan pa ang kanyang tuwa. Loko ka talaga. Alam ko naman kung ano ang nararamdaman mo para sa akin kaya bakit naman ako may inis sa iyo. Dito na buong pusong idinikit ni Empress Heidi ang kanyang pisngi sa dibdib ni
Daryl, palagi na tayong magkakasama, rito sa Jade Fairyland araw-araw sa sandaling maging emperor na si Otton. Iinom at magbabasa tayo ng buong araw habang nagsasaya habang buhay. Napabuntong hininga na lang dito si Daryl. Mukhang naintindihan na niya kung ano ang nangyayari. Kaya pala nagpumilit si Master Mag-era na suwayin ang kagustuhan ni Nine Heaven Emperor na gawing emperor si Oren. Ang lahat ng ito pala ay dahil kay Empress Heidi, at pagkatapos ay napatingin na lang siya kay Empress Heidi na nasa kanyang mga bisig. Walang tigil na umikot ang bango nito sa ere habang natutunghayan niya ang makapigil hiningang korte ng katawan nito. Napahinga na lang ng malalim si Daryl habang iniisip na baka mayroon nga talagang point si Master Mag-era nang gawin niya iyon. Paano magagawa ng kahit na sinong lalaki na tumanggi sa ganito kagandang babae? To be continued.